Hello Crowellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Marami pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much. Malapit na tayo mag 8,000 subscriber. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Pasok! Intro. At ngayon pag-uusapan natin ang mga nagustuhan ko. Di ba may top 10 doon sa Miss Universe competition, long gown competition, or evening gown competition, ay pagsunod-sunurin ko sila mula doon sa pinaka hindi ko masyadong bet hanggang sa pinaka bet ko ng bonggang-bongga. Pagsunurin sa ano ko lang to may personal taste. Sa taste ko lang. Malay ko ba sa taste ninyo? Pero ilatag din ninyo sa comment section kung ano yung taste ninyo when it comes sa gown. Ako naman, yung when it comes sa gown, yung kanya-kanya tayong mga taste, depende rin sa kulay, depende rin sa eksena ng mga girls. So, my number 10 on my list, depende to sa taste ko hindi sa taste ninyong lahat. My number 10 on my list, El Salvador. Siya ang pinaka-tsaka nga. Hindi naman tsaka, siya yung pinaka-least kong nagustuhan na gown. Yung may white na may pa-silver, para siyang hindi siya patok na ganong design. Pang-chipanga lang yung eksena. Sa lahat ng top 10 na yun, siya lang talaga hindi ko masyado nabitan masyado. Si Miss El Salvador. Next, my number 9 on my list is Miss Spain. Yung kanyang gold sparkle gown, diba? Ang dami ko nang nakita ng ganyang eksena, ang dami ko nang nakita ng ganyang gown, ang dami ko nang nakikita ng ganyang design, basta, parang hindi siya bago for me. Parang nasuot na siya ng maraming beauty queens at nirampan niya sa sa Miss Universe stage. Kaya mukhang hindi na talaga aabot sa kompetisyon. Kung ako lang talaga. When it comes sa gowns, ito yung taste ko. Parang maganda siya kung una mo siyang nakita or walang katulad. Maganda siya kung first time mo makakita ng ganyang gown, pero hindi. Marami na kasi mga ganyang mga eksenang gown, iba-iba lang yung kulay. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 9. My number 8 on my list is Miss Australia, yung kanyang pa-wedding gown. Yung mga Australian girl, hindi sila more on a very seductive and more sexy na gown. Even before pa, yung mga kabatch nila Venus Ra, kabatch nila Channing Tugonon, kabatch nila Ariela Arida ba? Basta mga Australia, hindi talaga sila mahilig. Kabatch ni Pia, hindi sila more on sexy or seductive gown. Mas more on sila, conservative type. Pero nilagay ko lang siya maganda siya, pero for a wedding gown. Iyon. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 8. My number 7 on my list is Miss Colombia. Si Miss Colombia naka champagne sparkle gown. Lagi na lang ganun yung kulay, lagi ganyan yung cut, lagi na lang ganyan yung mga pa-eksena ng mga Miss Colombia. Simula noon pa, noong 2015, halos pare-parehas yung kanilang mga gown. Yung cut ng gown, yung kulay. Hindi ko alam. Siguro, siniswerte siguro sila pag ganyan yung gown nila. Parang traditional na nilang ganyan lagi yung gown nila. Parang hindi ko nagugustuhan na. Kasi baka next year, gano'n na naman. Or yan yung gusto ng mga kandidata. Or yun talaga yung gusto ng mga Miss Universe Colombia organization. I don't like na ganyan paulit-ulit. Iba-iba lang na eksena pero paulit-ulit na ganyang gown. Sana baguhin naman nila para para mabago naman yung tingin natin na marami naman silang choices when it comes sa kulay at saka sa cut ng gown. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 7. Although maganda siya. My number 6 on my list is Miss Peru. Yung kanyang blue sparkle gown. Ang ganda nung dito niya, oh.
Promise, ang ganda. Lalo nang naglakad siya. Magaling din siya when it comes sa pasarela. Ang problema nga lang kay Miss Vero, parang kinulang siya sa sa sex appeal or sa kinulang siya sa charisma when it comes sa paglalakad ng gown. Maganda lang yung kanyang pasarela pero hindi parang hindi niya na-emote masyado yung gown, pero ang ganda ng kanyang gown. Kaya nilagay ko siya sa aking number 6. Next, may number 5 on my list sa magandang gown, si Miss Venezuela. Yung white Frenchy gown. Paano ba yun? May mga kinembolar. Frenchy gown, Frenchy. Basta yun yung tawag ngayon. Yung may mga white sparkles Frenchy gown. Bahala na kayo dyan. Basta ganun yung maganda siya. Kanya lang, ginamit niya na nung preliminary competition. Kumbaga, pagtingin ko, ulit, diba? Wala lang cape, wala lang parapol na cape na yun kasi nga yun yung ginamit niya nung prelims. Pero yun pa rin yung ginamit niya ngayong yung coronation night sa Miss Universe. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 5. Kahit maganda yung eksena, maganda yung emote, maganda yung delivery, maganda yung paglakad, yung gown kasi inulit. Kumbaga, wala bang iba, o diba? Walang budget. Ganon. My number 4 on my list, Thailand. I love sparkle gown. Yung kay Thailand nga to, silver or silver white sparkle gown. Ulit-ulit, ganito na yung preliminary competition sa Miss Universe Thailand. Ganyan din yung kulay ng Miss Universe Thailand Coronation Night. Ganyan din yung kulay ng preliminary competition sa Miss Universe. Iba-iba lang ng design, iba-iba lang cut. Kala ko nga hindi siya nagpalit ng gown, pero mas maganda ito. Sa 4 na nasuot niya, mas maganda itong sa finals niya. Ang nagan ko lang kay Antonia, ginalingan niya doon sa pag-emote-emote, pag ganyan-ganyan, pag ganyan-ganyan. At very beautiful talaga siya doon sa long gown competition. I like it. Pero nilagay ko lang siya sa aking number 4 kasi mas may gusto pa akong gown doon sa mga candidates. My number 3 on my list, doon sa mga rumampa sa Miss Universe Evening Gown Competition ay si Miss Puerto Rico. Diba? Ang ganda ng dito sa shoulder niya. Tapos bumagay pa yung pagkaano ng hair niya. Kasi nga, kung maglugay siya ng buhok, matatabunan yung part na dito ng gown. Ang ganda ng kanyang blue-violet, ano ba tawag doon? Basta sparkle gown din yun, pero blue-violet yung kulay. Ang ganda ng combination, bumagay kay Miss Puerto Rico. Talagang hindi lang siguro sa kanya bagay yung unat na unat at pusod na pusod yung hair. Kasi mas maganda siya ng nakalugay. Pero hindi kasi babagay sa gown pag nakalugay siya. But still, one of the best gown doon sa evening gown. Kaya nilagay ko siya sa aking number 3. My number 2 on my list, Nicaragua. Ang ganda ng kanyang sparkle gown na white. Ang ganda talaga ng detalye. Tapos may blue na cape. Amazing. Ibang klase yung drama ng ibinigay. To be honest, sa performance and drama doon sa stage, siya ang pinagbigay ng bonggang-bonggang evening gown competition. Wala, yung performance o gano'n. Siya ang nagbigay talaga. Yung si Miss Nicaragua. Yun nga lang, hindi ko masyadong maganda yung gown, maganda yung performance, maganda yung drama, effects niya. Yun nga lang yung gown, very diba? Alam naman natin na marami na tayong gown na nakikita, pero nilagyan niya kasi ng cape, tapos dinagyan ng drama, kaya naging maganda sa paningin natin yung gown niya. Pero ang galing ni Mr. Nicaragua, kaya nilagay ko siya sa aking number 2. My number 1 on my list, si Philippines. I like her gown talaga. The detalye, the inspiration, kung saan ang galing, sayang yung sa mga judges na hindi bumoto ng 10. At least kung hindi man lang sana bumoto ng 10 doon, bumoto mo lang sana kahit 8 or kaya 9. And thank you so much doon sa mga bumoto ng 10. 4 silang bumoto ng 10 Tapos sa judges na mga beater, bumoto lang sila ng 6. Oh my gosh. Hindi naman sa pagka-beater din, pero napakaganda ng gown. Very traditional na dito sa atin, very meaningful. Ang ganda. Lumilevel siya doon sa gown na ginawa kay Catriona, yung lava gown. Yung Apo Wang Ud gown na to ni Michelle D ay talagang napakaganda at saka
high fashion gown talaga pag ako tumingin. Ewan ko lang doon sa mga judges na 4 na bumoto ng 6 na yun sa mga judges. Grabe, nakakaloka. Parang hindi nila alam yung high fashion. Parang nanggigigil pa rin ako sa kanila. Hay nako, to mga judges na to. Hindi ko na banggitin yung mga name kasi alam naman ninyo kung sino yung mga judges na tinutukoy ko, di ba? Nanggigigil at nanggagalaiti talaga ako bakit binigyan nila ng 6. Talagang gusto lang talaga nilang iligwak si Miss Philippines sa top 5 para bigyan nila ng 6. Kasi hello, 6 sa kanila, tapos yung ibang mga judges ang tataas 10, 4 nagbigay ng 10, tapos may 8, may 7, may 8 ay may 9, tapos sa kanila 6. 'Di ba? Ang bitter lang. Ang bitter lang. Pero hindi ko naman sila masisisi. Malay mo, hindi naman talaga nila type yung black na gown. Or baka naiinggit lang sila. Kaya ganon. Ganon lang yung feeling ko. Kayo guys, sino ang pinaka nagbigay ng napakagandang gown doon sa Miss Universe stage? Itong Miss Universe 2023. Comment down below lang kayo kung sino yung nagmagaling at maganda. Para sa mga mata lang ninyo, di ba? Para pag-usapan na natin sa comment section. Para, syempre, kahit top 10 lang yan sila, may pangit talagang gown, may maganda. Pero yung may magandang gown, hindi pa pumasok doon sa top 5. O, di ba? Kagaya ni Miss Peru, maganda yung gown niya pero hindi pa rin siya pumasok. Si Venezuela, maganda pero hindi siya pumasok. Baka sabihin ng mga judges, ay inulit mo, laglag ka. Mga ganun. So, there you go guys. Maraming salamat sa pagsubaybay sa akin lagi, araw-araw. At lagi ninyo ako sinusuportahan. Thank you so much. And siguro this is the last content ko about Miss Universe. Punta naman tayo sa next content. Di ba nag-umpisa na ako ng Miss Earth content? So, ituloy-tuloy na natin araw-araw at ipakilala ko sa inyo isa-isa ang mga Miss Earth natin. 'Di ba? Para aware naman kayo kung sino yung mga candidates sa bawat bansa ang Miss Earth. Thank you so much again, and this has been Gazel Ortega. Paalam.